Hi, I'm Engineer Ice. So, ito ulit tayo, magsasolve tayo ng past board problem, which is paborito to ni examiner sa board exam. Paulit-ulit to. So, mamamaster mo to. Pag nagsagot ka lang ng mga CREP, kada taon meron ito. Halos. So, simulan natin. Assuming specific weight of air to be constant at 12 Newton per cubic meter. So, binigay yung unit weight ng air. What is the approximate height of Mount Banahaw if a mercury barometer at the base of the mountain reads 654 mm. So, drawing tayo dito. Hindi binigay yung figure dito. Tayo mag-analyze or interpret. So, yan. Nag-drawing ako dito ng mountain. So, yun daw base ng mountain reads 654 mm. HG kasi mercury siya. So, ganun rin daw sa same instant, another barometer at the top of the mountain reads 480. So, yun. 480 mm HG yan. Tapos, pinapahanap is yung height ng Mount Banahaw. O, tawagin natin itong Mount Banahaw. Ito. Yan. Pinapahanap yung height. So, may mention siya dito na mercury barometer. Tapos dito nagkakamali yung karamihan sa exam na kulang daw yung na erroneous daw. Hindi lang siguro nila natandaan yung specific gravity nung mercury, which is 13.6 unitless nga pala yan pag specific gravity. So, yan, magagamit natin yan sa pag-solve, yung specific gravity ng mercury, 13.6. So, sa kakaulit-ulit ganito mag-solve, sa CRF, nakagawa tayo ng formula, which is yung pressure ng bottom minus pressure sa top equals to unit weight of air times yung height na hinahanap natin, yung height ng Mount Banahaw. So, yan, tandaan nyo lang to. Masasaulo nyo rin yan. So, yung papasayan natin ditong unit is yung sa unit weight of air na naka-Newton per cubic meter. So, gamitin natin dito is 9,810 Newton per cubic meter. Yan. I-times natin dun sa specific gravity which is 13.6. Specific gravity ng mercury. Times, gawin natin meters tong millimeters which is 0.654 meters. Yan. P times gamma times height lang din yan. Ito. So, yan. Tinimes lang natin sa 13.6 kasi mercury barometer yung ginamit. So, ganyan siya guys. Akalain natin erroneous yung pala. Ganyan lang isasolve. Times 0.480 which is yung ginawa natin meters. Equals 12. Given yan. Times yung height nung pinapahanap. Puro lang height to. Pagpahanap niyan. So, shift solve natin sa calculator. Yung lalabas na sagot is 1,934.532 meters. So, letter C. And another problem ulit, hydrostatic pressure ulit. So, paulit-ulit rin to. Lumabas to nung April ngayon lang, April 2025 sa time ko. An open tank contains 5.8 meters of water covered with 3.2 meters of kerosene. So, binigay dito yung unit weight ng kerosene which is 8 kN per cubic meter. Pag kN per cubic meter, matic unit weight yan. Find the pressure at the interface and at the bottom of the tank. Pinapahanap yung pressure daw at the interface. Yung interface nga pala dyan is kung saan nag-meet yung dalawang liquids or yung boundary. Dyan. Saan sila magsiseparate o maghahati. Yan. And pressure naman daw sa bottom. Yan. Dito. So, titingnan natin. Mas dense yung water. Kaya yung water is nasa baba. 9.81 yan eh. Constant yan sa water yung unit weight. Kilonewton per cubic meter. Tapos ganun yun sa binigay na 8 kN per cubic meter. Sa kerosene yan, hindi yan oil. Kerosene. Mali yung naisulat ko dito. Kerosene to. Hindi oil. Yan. So, simulan natin. Pressure at interface. So, yung formula ng pressure is unit weight times height. Ang sinasabing liquid. So, yung liquid dito sa taas is kerosene. So, gamitin natin yung sa kerosene lang papunta sa interface. Yan lang. Ito lang. So, unit weight nung kerosene is 8 times yung height papunta sa interface which is 3.2 meters. Yung sagot is 25.6 kilopascal. Bakit naging kilopascal? Makacancel man lang din kasi itong meter. Yan, magiging kilonewton per meter squared. So yan, kilonewton meter squared per meter squared which is equals to kilopascal lang din yan. Yan. So sa bottom naman, yan, hanggang bottom na. So i-add lang natin yung liquids, 2 liquids, yung pressure ng 2 liquids kasi bottom naman eh. Yan. So, 8 times 3.2 yung kanina, papuntang interface, plus yung papuntang bottom, which is 9.81 times 5.8 meters. So, makukuha natin yung sagot sa pressure ng bottom, which is 82.5 kilopascal.
So, yun lang.